Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos magpakitang gilas ni Harry Roque sa Netherlands at nagtatawag na mag-people power ang mga supporter ng pamilya Duterte, kasama ang mga alipores nito, abay heto at pinag-utos na ng NBI na kasuhan at damputin lahat ang mga nagpapakalat ng paninira sa ating gobyerno na hindi makatarungan ang pinaggagawa. Nagtatawag siya ng people power. Lumabas siya dito at mag-lead siya. Pumunta siya una sa EDSA at tawagin niya yung mga tao. Nagtatago siya, tapang-tapang niya. Ang laking kabalbalan yan. Mag-ingat siya. Abogado siya, alam niya yung sinasabi ko. Dagdag pa ni NBI Director, hindi niya titigilan ang mga salot sa ating bayan, lalo na itong mga alipores ng mga Duterte na puro paninira ang ginagawa. Baka pagka yung bigla na lang silang inaresto, tsaka sila iiyak-iyak, sasabihin nila freedom of expression, freedom of the press, ganyan. But then, lagi ko sinasabi, hindi yan absolute. Mayroon niyang limitation. Alam mo, ang nakakagulat yung mga ganyang fake news, ano? Instead na manatili tayong tahimik, ay gumagawa sila ng another story. Paala lang ng iba, puro lang kaming daldal. But there are already cases filed against some of them. Magugulat sila pagka bigla na lang sila pinagdadampot. Pag lumalampas ka na doon sa hangganan, libelous na mga pinagsasasabi mo, kasinungalingan na pinagsasasabi mo, nagkikreate ka na ng gulo sa bansa natin, that will be inciting to the sedition. Yung mga libelous remarks, cyber libel. Ano ba? Lagi na lang ba natin ipopoliticize itong mga krimen na ito? Pagka kinasuhan ka, politika, hindi na tama. Actually, ito nga, may meeting nga kami mamaya ng aking cybercrime group, ang aking technical intelligence group, and we will be setting a meeting with DICT at saka NTC. Paano namin mapagtutulong-tulungan na masawata itong mga ganitong vloggers, mga trolls, no? Mga nagkakalat ng fake news. Magtulong-tulong na kami mga agency at grabe na. At dahil nga parang reunion ng mga Dutertes ang pagsama-sama nila sa Netherlands, bay malaking tanong ngayon, paanong nakasama si Harry Roque at talagang pinagmukha pa ni Inday Sara at Robin Padilla na wala silang pake sa batas. Kahit pa alam naman nila na pinaghahanap ng DOJ at NBI si Roque. At ano nga ba ang gagawin ni Robin sa dahig? Samantalang hindi naman ito abogado. Kaya naman matinding buwelta ng isang matapang na Marcos supporter. Ito yung nakakapagtaka kasama na ni Sara Duterte, itong si Harry Roque. So bakit hindi niya ibalik sa bansang Pilipinas, si Harry Roque, pinaghanap niya ng batas. Uy, pwedeng kasuhan ng obstruction of justice dyan si Sara Duterte for harboring na kriminal. Kriminal na ba? Kasi pinaghanap ng batas itong si Harry Roque. Diba? Perfect trio sila, no? Isa nakulong, si Robin. Ang isa pinaghanap ng batas, wanted, si Roque. Ang isa kakasuhan pa lang. Ang tanong, sino ba yung nagbayad ng airfare dyan? Sige nga, baka mamaya pera na naman ng taong bayan. Nakakaloka. Nagtataka lang talaga ako mga minamahal. Na paano nakaalis, iniisip ko lang kasi diba may kaso yan si Roque. Paano nakaalis ng bansang Pilipinas si Roque in the first place? Sino sa Bureau of Immigration ang nabayaran, ang kaluluwa para palabasin ng bansa, itong si Roqueta? Pero yung punto dito, I think, ipanawagan natin kasi total, nakipag-cooperate ang bansang Pilipinas sa Interpol. General Torre, kumilos ka na. Oo, dito mapapatunayan na talagang alerto sa listo ka pa mismo. I-contact ninyo, advice ko lang, i-contact ninyo yung Interpol. Sabihin ninyo, yung human rights lawyer ni Digong, yung attorney ni Digong, fugitive yan sa bansang Pilipinas. Para makauwi, para mapabalik dito sa Pilipinas at ma-detain yan. Yung butanding na yan, imagine, ito ironic din sa part ni Roque. Nagyayaya ng people power pero nandoon sa dahig, nandoon sa The Netherlands, nagtatago. Imposibleng walang alam dyan si Robin. Ano yan, nakita-kita lang sila dyan? Imposibleng walang alam dyan si Sara. Sabi ko nga sa inyo harboring of criminals tong ginagawa nila. Sabi ko sa inyo mga minamahal, dapat kasuhan to ng ng obstruction of justice. 'Di ba? Dapat yung Interpol kumilos. 'Di ba? Kasi ang pangit naman nun. Na kayo, pinagbigyan na namin kayo sa pagkakataong ito. Dapat, pagbigyan nyo naman din ang bansang Pilipinas sa panahon ngayon. Na ibigay namin si Digong, ibigay nyo na sa amin si Roque. Exchange gift ba? 'Di ba? Katulad ni Alice Gu, na pauwi.
Pero parang kulang kasi si Harry Roque nananatiling nandyan. Diba? So para sa akin, dapat makipag-cooperate ang ICC. Total, nandyan lang din naman sila na. Diba? Oh. Anong gagawin dyan ni Roque paglalaban ng isang kriminal? Anong gagawin dyan ni Robin? Palamuti, hindi nga nakakaintindi ng English yan Diba? Robin, hindi yan bakbakan dyan Ulitin namin si Robin. Hindi ka dyan makikipagtalas-tasan ng kabubuhan. International lawyer ang dyan, ang kailangan. Ang tanong, international lawyer ka ba? Okay, dahan-dahan dyan baka mamaya after ilang oras lang magtago ka na din kasi may mababalitaan ka na ikaw ay hinahanap na ng Interpol in exchange, di ba? Dito kay Digong. Nagpakita ka pa talaga akla Nag-astang lawyer ka pa dyan akla Abay ipinalamon din ng katotohanan itong kayabangan ng mga alipores ni Duterte. Ito po si Harry Roque. Isa pa to mga kababayan. Ito kasing dalawa. Ito po yung may programa sa kanilang Facebook page. At ang ginagawa nila, nagla-live sila, sabay sila. Pero sila mga idinadamay dyan sa kanilang programa. Oy, kayo po na mga sumasali kay Harry Roque at kay Maharlika dun sa kanilang mga live. Mag-iingat kayo, baka madamay kayo, baka masampahan kayo ng cyber libel at inciting to sedition. Yung mga nagla-live kasi marami sila, naka-live sila, naka-zoom. Tapos yung iba iniimbitahan nila, pasok kayo sa Zoom namin, pasok kayo. At mananawagan tayo ng people power. Ilang beses sila nananawagan ng people power. So yung mga sumasama dyan sa Zoom, nilang dalawa, ni Maharlika at ni Harry Roque, mag-iingat kayo, baka madamay kayo. Kaya huwag kayong pasok ng pasok dyan sa kanilang live. Ginagam lang kayo ng mga yan. Sila naman, nagtatago. Kayo, madali kayo hanapin. Sila nagtatago. Si Maharlika, nagtatago sa Amerika. Si Harry Roque, hindi mo alam kung nasaan. Kaya, mag-iingat po kayo sa dalawang to. Dinadamay lang kayo neto. Diba? Nung huling live nila, nananawagan sila ng EDSA People Power. Sinasabi netong dalawa, punta kayo sa EDSA. Ipakita nyo si Maharlika, grabe talaga sabi niya, Maharlika, ipakita nyo ang tapang ninyo. Ipakita nyo ang lakas ninyo. Punta kayo sa EDSA. Tapos gagatungan naman ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, tama. Pumunta kayo sa EDSA. At doon mag-people power kayo. Itong dalawa naman, yung mga nagyayaya, wala naman, hindi naman nagpapakita, nagtatago. Kaya sabi ni NBI Director Jaime Santiago, ikaw Harry Roque, bago ka maggaya ng EDSA dyan, lumantad ka muna. Bago mo himukin ang publiko na tumungo sa EDSA at maglusad ng panibagong people power laban sa kasulukuyang administrasyon, lumantad ka muna. Puro kayaya, ikaw naman nagtatago. Anong klase yan, Harry Roque? Ang kapal ang mukha nito Nananawagan sila na ang taong bayan ay mag-alisa laban sa gobyerno. So sabi ni NBI Director, itong si Harry Roque ay maaaring makasuhan ng inciting to sedition. Pati itong si Maharlika. Tapos yung ibang mga sumasama sa live nila, kaya sabi ko sa inyo, pinapaalala ko sa mga sumasama sa live, mag-iingat po kayo, madadamay kayo sa dalawang to. Sila ang dalawa, walang problema kasi nandun sila sa mga daan nila, nagtatago. Kayo. Kaya mag-iingat kayo, baka kayo madamay, ginagamit kayo ng dalawang ito. Sino ba yung may mga OFW silang iniimbitahan doon sa kanilang live, mag-iingat kayo, baka madamay kayo. Gagamitin kayo na itong mga tulonggis na to. Kung gusto nila ng people power, kung gusto nilang maglunsad ng pag-aalsa laban sa kasulukuyang administrasyon, hayaan nyo muna silang magpakita. Simulan nila, sila ang pumunta sa EDSA, tapos sunod lang kayo. Hindi yung ginagawa nila, pinapapunta kayo, pero sila wala. Di ba? Niloloko lang kayo ng mga to. Kaya, mag-iingat kayo, mga kababayan. Alam nyo naman kami, kahit kayo yung mga panatiko ni Duterte at kayo yung mga DDS, ayaw din naman namin kayong mapahamak. Kaya yung mga sasamahan ninyo, itingnan ninyo maigi, baka inilalagay na kayo sa alanganin. Katulad na ito ni Harry Roque at ni Maharlika, malalakas ang loob niyan dahil nga sila nakakapagtago. Kayo hindi. Magugulo buhay nyo. Parang sinasabi ni Duterte ganyan, huwag din yung subukan. Mapapahama kayo. Kaya mga kababayan, ingat-ingat po kayo sa mga sinasabi ni Roque at ni Maharlika. Etong mga to ay karamihan ng sinasabi nito ay fake news. Yung mga kwento-kwento nilang barbero na wala namang ebidensya, huwag po kayo basta-basta maniniwala.
At dito sa destabilization na ginagawa nila, huwag po kayong sasama. Kasi baka makasuhan din kayo ng inciting to sedition. Etong mga to malakas ang loob. Ulitin ko, malakas ang loob nila kasi wala sila, nagtatago sila. Kayo po, nandyan lang kayo. Kaya wag po kayong magpapautok sa mga ito. Ginagamit lang po kayo ni Harry Roque at ni Maharlika. Kasi kung talagang ito ay matatapang at talagang nananawagan sila ng people power, sila paunahin ninyo. Sabihin ninyo, punta muna kayo muna mapunta sa EDSA. Susunod kami sa inyo. Hindi yung ang gagawin pinapapunta kayo, tapos sila naman nagtatago. Lumalabas kayo mga uto-uto. Diba? So, yun lang mga kababayan. Ingat po kayo sa mga fake news ng mga vloggers na ito. Pag-aralan niyo po muna maigi bago kayo maniwala at magsaliksik po kayo sa sarili ninyo. Huwag po yung konting salita lang ni Maharlika, naniniwala agad kayo. Ako mga kababayan, ingat po kayo dyan sa babaeng yan. At dito naman kay Harry Roque, isa rin to, ginagamit kayo para kapag nagkagulo na, makakalabas na siya. So, sariling interest ang nasa isip ng dalawang ito. Kaya po, mag-iingat po kayo.